Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napangiwil si Marco nung umalingaw sa loob ng kanyang silid ang tunog ng kanyang telepono. Sa po ang ulong hinagilap niya ang nag-iingay na aparato. Hangover pa siya. Hello? Mr. Robles? Formal na boses mula sa kabilang linya. Who's this? Kunot noong tanong niya. Hindi na kasi niya pinagkaabalahang tingnan ng screen. Attorney Mondihar. Sabay tikihim nito. Oh sorry, it's just that my head hurts. What's up? Miss De Jesus sent me an email. Sukat sa sinabi nito ay napaupo siya ng tuwid. And it's a good news. She already signed the authorization for selling the land. You should feel happy and celebrate, dude. Ngunit bakit kabaliktaran ang nararamdaman niya? Bakit parang pakiramdam niya ang pagpayag nitong ibenta ang lupay kapalit ng paglayo nito? Nang matapos ang pag-uusap nila ni Attorney Mondihar, ay sinubukan niyang tawagan ang numero ng dalaga. Napakunot ang kanyang noon na makitang may history na tumawag ito sa kanya. Ngunit kailan? Kung tumawag to, imposibleng hindi niya yun matatandaan. Hindi naman nakalagay na missed call kaya sigurado siyang nasagot ang tawag. Nang mag-ring sa kabilang linya, ay agad siyang nabuhayan ng loob. Ngunit agad ding nawala nang hindi ang boses na Alexandra ang sumagot, kundi ang boses ng tiyahin nito. O Marco, napatawag ka? Kakausapin ko lang po sana sa Alexandra? Matagal na siyang lumuwas. Iniwan na lang niya ba sa itong cellphone niya dahil hindi naman daw niya kakailanganin? Wala na naman daw kasi siyang trabaho sa planta dahil baka magbabago ng pamamalakad kapag bago ng may-ari. Ganun po ba? Maaari po bang malaman kung saan siya pumunta? Napasubunot siya sa kanyang buhok. Sigurado siyang wala tong alam sa namagitan sa kanila ng pamangkin nito. Ang sabi niya Manila daw? Di ko naman alam kung saan banda. Basta yun lang sinabi. Ganun po ba? Sige po, salamat. Wala sa loob na napamura na lang siya ng sunod-sunod nang putulin na nito ang tawag. Kahit saang anggulo tingnan, ang gago niya, isa siyang dakilang gago. But he just need to think. Umalis siya sa mansyon dahil gusto niyang mag-isip. Kahit sa tagal na niya roon, ay hindi niya pa rin alam ang gagawin. He's never been ready for that. Hindi nga siya handa mag-asawa. Ang mag-anak pa kaya? Alexandra has a point though. Lahat ng lumalabas sa bibig nito ay tama. And he was an asshole for telling those awful words. Pero paano kung tama siya? What will happen to him and their child? Aabot pa sa puntong mas pipiliin ni Alexandra ang pera kaysa sa anak nila? Mabilis niyang ipinilig ang ulo. The words comes out from Alexandra's lips were the opposite of his thought. His mother left him in exchange of money from his grandmother. Pinili nitong iwan siya kapalit ng milyones. Nasapo niya ang ulo. Now the nightmare of the past lingering in his head. Milyon lang ang halaga niya? He remembered Alexandra's words before. Iniwan siya dahil hindi siya mahal. Hindi siya mahal ng kanyang sariling ina and his father. Right. He never felt that he had a father too. Tanging ang lola lang niya noon ang nagpadama ng halaga sa kanya. Alexandra was wrong. She was very wrong when she said he don't know how to love. Napaniwala man niya ang lahat na wala siyang pakaalam sa pagkamatay ng kanyang abuela. Ngunit kailanman ay hindi niya maloloko ang kanyang sarili. He was there. He was there until they buried her dead body.
watching from distance and silently crying. His grandmother was the only family he had. His father never cared. Simula na maghiwalay ito ng kanyang ina, inilayo na rin itong sarili sa kanya, sa kanila ng lola niya. It's just Alexandra, who always have a way to make him feel the pain. Pinatiim niya ang bagang. Mabilis siyang tumayo at tinungo ang drawer. He take out a book. Not literally a book, it's a notebook. A diary notebook. Naupo siya sa kama at isa-isa yung binuklat. He felt envy about the contents of Alexandra's mother diary. It contains how she loved her daughter and her family. Kung gaano nitong kumahal sa Alexandra. Aaminin niya, minsan habang binabasang nilalaman niyon, ay nahiling niya na sana nagkaroon siya ng inang kagaya nito. Mali ka, Alexandra. If I'm a heartless person, I will never ever save this and let it turn into ashes. Tiimbagang niyang wika. Wala sa loob na nahaplos niya ang pilat sa likod. That scar? Muntik na siyang mamatay just to save the thing inside his room. He remembered how his grandmother cried out nang takbuhin niya ang kanyang silid. Sa paglabas niya ng mansyon, yakap ang naturang kwaderno. Biglang may bumagsak sa likod niyang matigas na bagay. Mabuti na lang at nasa pinto na siya malapit at narinig ang kanyang sigaw mula sa labas. He almost died because of this thing. Kung hindi siya nakalabas, mas nauna pa siguro siyang pinaglamayan kaysa sa kanyang lola. Himala na lang at naligtas niyang sarili mula sa sunog kasamang bagay na yon na ipinaloob niya sa kanyang damit para ingatang hindi agad mahagip ng apoy. But, does anyone knows? Wala. Walang may alam. He made everybody believe that he never care. But he do. He do care. He just don't want to show it. Instead, ang pinapakita niya ay ang kabaligtaran ng nilalaman ng kanyang puso. Because all his life, he always believed that when people see good, expect good. He don't want people to expect good from him. He cared for Alexandra, but he's scared of building a family with her. Having a child scares him. Responsibility was never pictured in his mind. But Alexandra's word made him thought, what if they tried and figured it out? Binitawan niyang hawak at sinabunutan ng buhok. Now what he will do? Kung sana nag-isip siya kaagad. Ngunit anong ginawa niya? Pinaabot pa niya ng ilang linggo. What's worse was, he tried to any woman. He tried but ended up thinking Alexandra and regretting those words he threw on her. Kaya niya tong hanapin kung gugustuhin niya. Ngunit anong sasabihin niya? Ano bang dapat sabihin niya? That he's sorry? Patatawarin ba siya kung sakali? Even himself don't know such word. 6 years after. Mama, my classmates asked me again why name may August. Napatigil siya sa pag-scroll na kanyang newsfeed. Papatulog na sila at nagpapaantok na lang nang bigla magsalita ang 5 taon niyang anak. Advance ang pag-aaral nito at sa susunod na taon ay papasok na to sa unang baitang. And you know the reason why? Aniya, napangiti lang siya. To Kill a Mockingbird was her favorite book. Kahit noong bata pa siya, ay paulit-ulit na yung binabasa sa library ng mga Herrera. Nabura ang ngiti niya na maalala ang nag-uugnay sa kanya sa mga Robles. Ang anak niya, hindi na maitatago na nasa dugo nitong isang Robles dahil halos pinagbiyak na bunga to ni Marco. They even asked me about my daddy. Tuluyan na niyang binitawan ng hawak at itinuon ng pansin dito. And what did you say? Malambing niyang tanong sabay halik sa tuktok nito. I haven't got one. Hindi agad siya nakaimik. Ito ang unang beses na nagbukas ng usapin si August tungkol sa tatay nito. And she is not ready. Mama?
Teacher said, every child has a daddy. Why I haven't got one? Parang dinurog ang puso niya sa inosenteng tanong nito. Hinapit niya ito at niyakap na mahigpit. Of course, you have a daddy. He just lives miles away. That's why he can't be with us. Sabay kagat-labi. Dumating na ang bagay na kinakatakutan niya, ang magtanong ito. But can she able to tell him that his father never wanted him? No. Hindi siya ganun kawalang puso para saktan ng damdamin nito. August is a smart kid. Darating ang panahon na maiintindihan na taga nito na kailanman ay walang tumayong ama simula nung iluwal niya ito. No one knows that she has an August, maliban kay Marco na siyang nakakaalam na buntis siya noon. Maliban dito'y wala nang nakakaalam pa na buntis siya. Even her family. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya itatago ang anak. She even met Maynard, Marco's father. Hindi niya kailanman nabanggit na may namagitan sa kanya at sa anak nito. Dito niya rin nalaman na pinagbili ng binata ang lahat ng shares sa kumpanya ng ama. Pati ang bachelor's house nito sa Makati ay pinagbili rin nito. Wala na itong property sa Manila. Nakumpirma niya ang lahat ng yon sa pinsang si Henry. Lumago ang planta, hindi nito ipinagbili. Umasenso din ang San Agustin dahil maraming nakapasok na investor dahil dito. Ang mga bagay lang na yon ay natuwa siyang marinig. The rest was hatred. Ngunit, malaki ang bahagi ng kanyang puso niyang napapasalamat dito. Yun ibinigay nito sa kanya si August. Ang rason kung bakit siya lumalaban at nagpapakatatag. Binigyan nito ng kulay ang malungkot niyang mundo. Ngunit sa mga naririnig mula ngayon sa bibig ng anak, ay nagpapabalik sa lahat ng sakit sa kanyang dinanas. She's not the only one got rejected, kundi ang anak niyang nasa sinapupunan palang inayawan na nito. Di bali na sanang siya lang, ngunit ang anak niyang walang kamuwang-muwang sa mundo ay nakatanggap na agad ng rejection. August? Po? Nasaktan ka ba nung tanungin kanila tungkol sa daddy mo? Hindi po, kasi my best friend was always there to save and comfort me. Best friend? Yes, I have a best friend. His school actually. He said I'm the most handsome kid he had ever seen. And he said he is my hero. Wala sa loob nang umiti siya. And what his name? Mama, it's our secret. I promise that our friendship will stay a secret. Napakunot ang noo niya. Since when did you learn to lie? Mama? Nakangusong sagot nito. Bumangon patot inis siyang hinarap. Kapag ganito na talagang mukha nito, ay agad na sumasagi sa kanyang isip si Marco. Lying is different from keeping a secret. Napailing na lang siya. Minsan nagsisisi siyang naging matalino to. Para tong matanda na kung sumagot, wala siyang panalo. Okay, I promise no one will know. Can you tell me his name, sweetheart? Please? Mama, don't make me break my promise to him. Lihim na lang siyang napairap. Siguro bukas tatanungin niya si Syra, ang yaya nito. Okay. Just tell me about him. Well, yung hindi namin secret, he has a horse. A horse? Yup, he has a horse. The name of his horse is Bravo. Ilang taon ba yung best friend mo ha, anak? Secret din po. Wala sa loob na inabot niya ang pisngi nito at pinanggigilang kurutin. Sumisikret ka na sa akin ngayon ha? Mama, importante hindi po ako naglaya. Maktol nito. Oo na, matulog na lang tayo. Sabay hila dito pahiga. Good night, Mama. I love you. I love you too, Smarty Pants. Please lang anak, huwag masyadong bilisan ng paglaki ha? Every time you feed me, you always said, I need to eat a lot of nutritious food para po madali akong lumaki. You even make me sleep early saying that I will grow so fast.
Ano po ba talaga, Mama? Oo nga, no? Bakit ba kasi ang talino mo, anak? Hagik-hik lang ang naging sagot nito, sabay yakap sa kanya. Gumanti na lang siya ng yakap dito hanggang nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Kinabukasan, tinanong niya ang yaya nito ngunit wala din pala tong alam. Marahil nga kaklase ni August ang sinasabi nitong best friend nito. Best friend! Matinis na sigaw niya. Break time nila sa klase niya, kaya alam niya kung ano ang gagawin pagkatapos. Hey best friend, how was your day? Sabay buhat nito sa kanya at pupog ng halik. I've made a mistake. Agad niyang sumbong. Pinalungkot niya ang boses. Ayaw niya magsinungaling dito, ngunit ayaw din niya magsinungaling sa mami niya. What? Why? Put me down first. Utos niya. Okay, little chump. Naupo sila sa bench na nandoon habang nakakandong siya dito. I told mama about you. Umpisa niya. Really? And what did he say? Nothing. Don't worry, my best friend. I only told her about Bravo. I just don't want to lie to mama. Hey, you're not lying. What I mean is you're just keeping a secret. At least you didn't lie about having a best friend. Paliwanag nito. Ganun po ba? But best friend, I really want to ride your horse. You promised me before. You need to eat more foods. When you're big enough, I'll give you a horse. Inis siyang bumaba mula sa pagkakakandong dito at malakas na pinadyak ang mga paa sa lupa. But mama said, wag ko daw pong bilisan ng paglaki. Sabay halupkip at pinatulis ang nguso. Naguguluhan na siya sa totoo lang. When I don't eat food, mama said, I will not grow so fast. And when I'm growing up, she said I shouldn't pick it fast. Amis lang tong nakatitig sa kanya, saka siya hinila palapit at hinalikan sa tuktok. Me neither. I don't want you to grow so fast. You'll always be my baby. Our baby. Best friend? I love you. Don't leave me, okay? Oo naman, sweetheart. I love you too. Narinig niyang suminghot ito. I will never ever leave you. I promise that. But anyway, I can't visit you for a week. I have a lot of things to do but promise, babawi ako next time. Bigla siyang nanamlay dahil sa sinabi nito. He just hoped na hindi ito matatagalan because he will probably miss him.